Tama, Mrs. De Los Santos ay ang definisyon ng perpekto. Ang kanyang mga orchids ay laging namumukadkad. Ang kanyang designer bags ay laging bago. At ang kanyang boses ay laging matapang sa pag-uutos. Para sa kanya, ang karangyaan ay katumbas ng halaga ng tao. Sa kabilang dulo ng kalsada, nariyan si Mang Carding, ang anino ng subdivision. Siya ang humahawak sa mga bagay na ayaw hawakan ng iba, ang mga basura at dumi sa kanal kanyang inaalis. Ang tanging proteksyon niya sa init at ulan, isang lumang payong nakupas, butas-butas at tila hininga na lang ang nagtataguyod. Mang Carding, huwag mong itatapat sa gate ko ang kariton mo. Ang dumi-dumi mo, baka mamatay ang mga imported kong halaman sa mikrobyo mo. Yumuko lang si Mang Carding. Sanay na siya. Ang hindi alam ni Mrs. De Los Santos, ang lalaking tinatawag niyang marumi, ang dahilan kung bakit hindi bumabaha sa tapat ng kanyang mansyon. Isang hapon, ang langit na kasing tingkad ng sapiro ay biglang nagdilim. Bumuhos ang ulan na tila galit ang kalikasan. Si Mrs. De Los Santos, na nagmamadaling lumabas para sa isang delivery, ay nakalimutan ang pinakamahalagang bagay. Ang kanyang susi. Nakalock siya sa labas. Ang kanyang silk dress na nagkakahalaga ng libo-libo ay unti-unting dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang mamahaling bag ay unti-unting lumulubog sa baha. Sa gitna ng ginaw, isang pamilyar na anino ang lumapit. "Ma'am, isilong niyo po ang sarili niyo. Kahit ito lang po." Nakalahad ang lumang payong ni Mang Carding. Pinilit niyang itapat ang bahaging walang butas kay Mrs. De Los Santos habang ang sarili niyang balikat ay hinahampas na ng malakas na ulan. Dahil sa takot magkasakit, napilitang sumilong ang donya. Doon niya napansin ang hawakan ng payong. May nakabuhol na lumang ribon at may nakaukit na pangalan, Carmela. "Anak niyo ba si Carmela?" Tanong ni Mrs. De Los Santos. Naalala ang balita tungkol sa batang namatay sa dengue dahil sa baradong kanal sa kabilang barangay. Ngumiti si Mang Carding, isang ngiting may kalakip na hapdi. "Opo, ma'am. Labis ang pangungulila ko." Sabi niya bago siya mawala. "Tay, huwag mong itatapon ang payong ko, ha? Para tuwing uulan, alam kong hindi ka mababasa at para na ring yakap kita. Bigay ko po ito, ma'am, sa kanya noong birthday niya. Kaya mahalaga po ito sa akin kahit ito'y sira-sira na." Huminto ang mundo ni Mrs. De Los Santos. Ang payong na tinawag niyang basura ay hindi pala gamit. Ito ay isang habilin. Ito ang tanging paraan ng isang ama para mayakap ang anak na kinuha na ng langit. Habang nagkukwento, biglang napaubo ng malakas si Mang Carding at napakapit sa pader. Doon napansin ni Mrs. De Los Santos na ang mga kamay ni Mang Carding ay puno ng sugat at paltos. Mang Carding, bakit ganyan ang mga kamay niyo? Hindi ba kayo nag-iingat? Doon lamang napagtanto ni Mrs. De Los Santos. Ang taong nilalait niya araw-araw ay ang siya palang nagbabantay sa kanyang kaligtasan at sa buong subdivision. Hindi na hinintay ni Mrs. De Los Santos ang delivery rider. Pinatuloy niya si Mang Carding. Ipinahiram ang damit ng kanyang asawang nasa abroad at pinagsilbihan ng mainit na pagkain, bagay na matagal nang hindi niya nagagawa para sa kahit sino. Nang tumila ang ulan, hindi lang ang kalsada ang luminis. Pati ang puso ng donya ay nahugasan na ng mga luha ng pagsisisi. Aral ng kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa brand ng iyong bag, kundi sa laki ng iyong malasakit sa kapwa. Huwag hamakin ang mga taong marumi ang trabaho, dahil madalas sila ang may pinakamalinis na puso na naglilinis ng duming iniwan ng iba. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Mrs. De Los Santos at Mang Carding. Kung ang kwentong ito ay nagpaantig sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang videong ito. Please subscribe for more videos. I-click ang notification bell para laging updated sa mga kwentong kapupulutan ng aral. Maraming salamat sa panonood.